Ito, makausap po natin sa linya ng telepono si Health Assistant Secretary Eric Tayag. Dr. Tayag, magandang hapon po. Magandang hapon, Jiggy. Opo, sa ngayon po ba, itong sitwasyon ng mga kababayan natin sa Leyte na exposed po sa mga labi po ng mga biktima, hindi lang po ng mga tao, kundi ng mga hayop, paano po ang sitwasyon nila, lalo po wala silang supply ng tubig? Unang-una, Jiggy, ang pangamba na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga bangkay na hindi pa nabubulol ay halos wala at hindi makakakosto ng tinatawag nating mga epidemic. Subalit, yung mga dumi na maaaring lumabas sa mga katawan ng mga bangkay na hindi pa naililibing at mahalo sa mga pinagkukunan ng tubig, halimbawa sa mga deep well, ay maaaring magbigay ng panganib sa kalusugan. Maliban dito, ang mga body handlers natin, maghuhugas lamang sila ng kamay at huwag nilang hawakan ng parte ng mukha nila kung hindi sila naghugas ng kamay, ay halos wala rin naman panganib sa kalusugan kung sila po ay magkakarga ng mga bangkay po. Importante ho na malagay na yan sa temporary graves o burial na kung saan hilera ho, hindi pwedeng patong-patong para kung hindi pa nagawa yung identification ay pwedeng gawing muli sa mga susunod na araw, buwan o taon para na sa ganon may pagkakataon pong pagkakakilanlan ng mga bangkay po. Opo. Dok, importante, no, parating yung binibilin, maghugas ng kamay bago kumain, pero sa sitwasyong ito, wala pong tubig, lalo na po yung mga bata doon. So, ano po yung maaring pinakamabisang paraan bago po sila kumain man lang o makaligtas sa kahit anong sakit na maaring pumasok po sa kanilang bibig? Jiggy, mahirap talaga yun sapagkat pagparumi ang kamayan ng pagmumula ng mga pagkakasakit. Ang alam namin, nagrarasyonan ng tubig, i-check namin yan sapagkat marami-rami na rin yung water filtration machines na naglilinis ng tubig dyan. Ang tansya namin, bawat makina po ay hanggang 150,000 liters per day ang capacity. At dyan ay kung maraming makina, ang tingin namin ay sasapat na. Ngunit wala kami impormasyon kung ito ay nakakarating doon sa mga dapat gumamit, Jiggy. Opo. Dok, isa po sa mga nakita natin dyan, yung mga lugar na binaha at alam naman natin na isa nga pong peligro, leptospirosis. So kung nagtagal-tagal pa yung tubig, baka po dengue. So ano po ang maire-recommenda nyo doon sa mga kababayan natin na malapit din po dyan o doon pa sa papunta pa lang ng mga medical teams para mailayo naman ito po mga kababayan natin? Oo, isa sa mga prioridad na inatas po ng aming kalihim, Secretary Ona, ay maiwasan po mga outbreak ng leptospirosis, halimbawa. Kaya pinadala namin agad yung mga gamot na may kinalaman dito, mga prophylactic antibiotic. At dahil sa nandiyan na po ang mahigit 200 na medical teams namin, sila po ay mamimigay na ng mga antibiotics. Kung hindi man po doon sa lugar na kung saan may facilities, ay baka magbahay-bahay na po sila para mabigyan po ng gamot, lalo na kung na-expose po sa maruming tubig baha. Opo. At Dok, may tanong ko lang, kasi parang pag pinanood po natin yung mga balita ngayon, foreign man o local, parang ang concentration po, majority ng mga teams, medical teams, relief teams, ay Tacloban. Meron ho bang sistema para maikalat po sila doon sa mga maliliit na bayan na hindi pa po naabot? Meron ho bang napag-usapan sa mga pagpupulong po ninyo? Nililinaw lang namin na mabuti natanong mo yan, Jiggy. Hindi lang sa Tacloban. Kaya po puro Tacloban kasi po yung mga nagre-report ay nasa Tacloban po. Kaya yun ang po nakukuha nila ng report. Apo. Subalit, inutos natin ng aming kalihim, walang kakalimutan mga bayan, lahat mapupuntahan. Nagkaroon lang kami problema, Jiggy, sa transportasyon at komunikasyon. Apo. Ngayon, dahil sa makikipag-ugnay na kami sa ibang ahensya na magbibigay sa amin ng ginhawa sa mga transportation requirements namin,
magagawa na namin ng paraan. Kaya nga yung mga international teams, mga teams na pinadala namin dyan, self-sufficient hanggat maaari may sarili silang mga sasakyan, gasolina, Opo. para na sa ganun marating talaga yung mga hindi pa nararating. It will take a while at maasa kami hindi magiging huli ang lahat. Opo. Sige, we are racing against time. Tama Ika po. nga. Opo. Dok, panghuling salita po sa mga kababayan natin at sa mga medical teams din po na dineploy po ninyo. Unang-una po, ang kanina pong safety, ang aming dinarasal araw-araw sapagkat kung sila yung magiging ligtas po, magpapatuloy po serbisyo nila, kami po ay umaasa na yung mga medical teams po namin na mabibigyan ng seguridad at para sila po ay makapagbigay ng serbisyo. 24/7 po ang billing namin sa kanila para na sa ganon lahat ng bayan ay makatanggap po ng serbisyong kinakailangan nila lalo na sa panahon ngayon. Opo. Maraming salamat po si Health Assistant Secretary Eric Tayag. Salamat po, Dok. Maraming